Mainit ang araw sa Maynila. Mula sa terminal ng bus sa Cubao, tahimik na bumaba si Mang Ador. Isang lalaking may edad ng 58 anyos. Balingkinita ng katawan at may maamong mukha. Suot niya ang isang simpleng polo na may tagpi sa laylayan at pantalon na medyo kupas na. May dala siyang backpack na halatang mabigat, ngunit buhat niya ito na para bang wala lang. Mula sa Davao, bumiyahe siya ng halos 2 araw para lamang personal na bumili ng regalo sa kaarawan ng kanyang apo na ngayon ay 5 taong gulang. Alam niyang may mas madali pang paraan. Pwede naman siyang magpadala ng pera o magpa-online shopping na lang. Pero sa ganitong paraan niya mas piniling bumili ng regalo para sa kanyang apo. Gusto niyang mapili ang pinakamagandang robot para kay Gio at maibigay niya ito ng personal sa kanyang minamahal na apo. Pagdating niya sa isang sikat na mall sa Quezon City, napanganga siya sa laki nito. Sa probinsya kasi, walang ganoong klaseng gusali. Doon ay simpleng palengke lamang, simpleng pamumuhay. Ngunit dito, may mga ilaw, escalator, aircon, at mga taong parang laging nagmamadali. Tahimik siyang pumasok sa department store at agad siyang naakit sa toy section. Iba't ibang klase ng robot ang nakadisplay at may mga umiilaw pang laruan. May mga nagsasalita at may the remote control. Lumapit siya sa shelf at kinuha ang isang robot na merong pulang mga mata. Ngayon pa lang, ay naiisip na niya ang ngiti ng kanyang apong si Gio. Nagtanong siya sa sales lady gamit ang kanyang lengguwahe. Sabay turo sa robot. Napalingon naman si Clara, isang sales lady na nasa 25 taon. Maganda siya, makinis, maputi, at pulang-pula ang labi. Ngunit may halong yabang sa kilos. Ha? Anong sinasabi mo? Ano ba yun, sir? Tanong niya habang nakakunot ang noo. Magkano itong robot? Ulit ni Mang Ador, pilit na binabago ang kanyang accent. Hindi na nakapagpigil pa si Clara at tinawag ang kasamaang si Janine. Girl, halika nga dito. May Bisayang customer tayo. Ang cute ng Tagalog niya. Parang nabali yung tila. Nagkatawanan sila habang tinatapunan ng tingin si Mang Ador. Nahalatang naiilang na. Lumapit pa si Janine at sarkastikong sinabi, Sir, ito po ay 3.5 pero baka po may mas mura sa palengke. Napayuko si Mang Ador. Hindi siya sanay sa ganitong pagtrato. Hindi niya ugaling magmura o sumagot. Ngunit dama niya ang kirot. Hindi dahil sa hindi siya marunong magtagalog, kung hindi dahil sa pinagtatawanan siya na parabang wala na siyang karapatang magtanong. Maya-may nakapagsalita ulit siya sa kanilang lengguwahe. Pakibalot na lang ni. Sabay sabi niya, sabay abot ng robot. Tumingin pa sa kanya si Clara mula ulo hanggang paa. Sure ka, sir? Baka hindi mo afford yan, ha? Mahal yan. Hindi yan laruan sa kariton. Biglang nagkatinginan ng mga iba pang mga staff sa paligid at ang iba ay napangiti rin. Para kay Mang Ador, isa iyong tahimik na paghatol. Tahimik siyang umalis. Bitbit ang laruan. Sa bulsa niya ay may dalang mahigit 20,000 piso. Pambayad hindi lamang sa laruan, kung hindi sana sa simpleng kasiyahan. Pero hindi talaga sapat ang pera kung ang tingin sa'yo ng ibang mga tao ay wala kang halaga. Paglabas ni Mang Ador mula sa toy section, hawak niya ang kahon ng robot. Ngunit tila may bumigat sa kanyang mga balikat. Hindi dahil sa laruan, kung hindi dahil sa bigat ng kahihiyan na naramdaman niya. Bumaba siya sa escalator na para bang lumilit ang katawan. Sa dami ng taong naroon, pakiramdam niya lahat ay nakatingin sa kanya. Lahat ay may opinyon, kahit wala namang ni isang nagsasalita. Naghanap siya ng upuang pahingahan sa may food court. Nakaupo siya sa tabi ng poste at inilapag sa kantungan ng biniling robot.
Pinunasan niya ang noo gamit ang puting bimpo mula sa kanyang bulsa. Kahit malamig sa loob ng mall, tila siya pinapawisan sa kahihiyan. Tinignan niya ang paligid. Mga bata, magulang, magkasintahan. Masasaya ang mga ito. Malaya. Walang bumabagabag sa kanila. Walang nangiinsulto. Walang tumatawa sa mga ito. Bumunot siya ng cellphone na tinawagan ng kanyang anak na si Miggy. "Hello, Papa?" Sagot ng anak. "Nasaan ka na po? Diba sa SM lang po kayo bibili?" "Anak, nandito ako sa mall sa Maynila. Nakuha ko na ang laruan na gusto ko para sa apo ko. Pero gusto ko na sanang umuwi." Mahina at basag ang boses niya habang nagsasalita sa kanilang lengguwahe. "Papa, bakit po? May nangyari po ba?" "Wala naman, anak. Napapagod lang siguro ako." Sagot niya habang pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Pagod si Mang Andoy dahil sa layo ng kanyang biniyahe. Mas pinili niya kasing sumakay ng barko papuntang Maynila kaysa sa sumakay ng eroplano. Pinipigilan niya ang kanyang luha sa masakit na pagtrato sa kanya ng ibang tao. Ngunit alam ni Miggy na mayroong mali. Kilala niya ang kanyang ama bilang masiyahin, palakaibigan, at hindi basta-bastang naapektuhan ng sinasabi ng ibang tao. Pero ngayon lamang niya narinig itong tila pinanghihinaan ng loob. "Hintayin niyo ako dyan, Papa. Pupunta po ako." Mabilis lang naman makarating ang kanyang anak na si Miggy, sapagkat malapit lang doon iyon naninirahan. "Okay, anak. Nandito ako sa food court sa may escalator banda." Pinatay na ni Mang Ador ang tawag. Muli siyang napayuko. Hindi niya alam kung dapat na ba siyang bumalik sa Davao. Hindi dahil sa mall, kung hindi dahil sa kanyang sariling damdamin. Ngayon lang niya naramdaman na tila hindi sapat ang tagumpay sa negosyo, ang respeto sa probinsya. Kung sa syudad naman, ay tatawagin ka lang na probinsyano at walang pambili. Biglang may batang tumabi sa kanya at nakatitig sa kahon na robot. "Ang ganda po niyan, Lolo." Masayang sabi ng bata. "Para po ba yun sa apo nyo?" Ngumiti si Mang Ador, bahagyang natanggal ang bigat sa kanyang dibdib. Oo. Para ito sa apo ko, iho. Gusto niya kasi ng robot. Ako mismo ang pumili nito." "Ang bait nyo naman po." Ani ng bata bago ito tinawag ng ina. Naiwan si Mang Ador na nakangiti, pero may luha sa gilid ng mga mata. Sa likod ng bawat simpleng salita, may damdaming hindi kayang ipakita ng pisikal na anyo. Isa siyang taong may dignidad, pero minaliit at minatamata lamang dahil sa kanyang accent at pananamit. Pagdating ni Miggy, ay agad siyang lumapit sa ama. "Papa, ano po ba talaga ang nangyari? May nambastos po ba sa'yo?" Tanong ni Miggy habang medyo galit ang tono. Tahimik lamang si Mang Ador, ngunit sapat na ang katahimikang iyon para maintindihan ni Miggy. May lumapastangan sa kanyang ama at hindi niya ito palalagpasin. Magkaharap ngayon sina Miggy at Mang Ador sa isang mesa sa food court, habang nakalapag sa ibabaw ang kahon ng robot. Mahigpit ang hawak ni Miggy sa kamay ng ama. Kitang-kita niya sa mga mata ni Mang Ador ang pait, ang lungkot, at ang kahiyang hindi nito masabi ng direkta. "Papa," panimula ni Miggy, "sinong gumawa nito sa'yo?" "Anak, ayaw ko na ng gulo." Sagot ni Mang Ador, umiwas ng tingin. "Siguro kasalanan ko rin. Pasensya na't hindi kasi diretso ang pagtatagalog ko. Hindi lang talaga siguro nila naintindihan." "Hindi mo naman kasalanan yun, pa." Mariing sagot ni Miggy. "Papa, hindi excuse ang accent at lingwahe para kutsain ka ng ibang tao. Hindi mo kasalanan kung galing ka sa probinsya at lalong hindi tama na malitin ka dahil lamang sa pananamit mo." Huminga ng malalim si Miggy. Alam niyang hindi ito basta-bastang issue. Para sa marami, simpleng biro lamang iyon. Pero para sa ama niya, isang pagkadurog ng pagkatao ito.
At bilang anak, hindi niya kayang manahimik na lamang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ng isang matagal na niyang kaibigan. Ito ang kaibigan ng kanilang pamilya. Si Mr. Ramon Alvarez, ang may-ari ng mismong mall kung saan naganap ang pambabastos. Ang RA Mall na malapit sa bahay nila Miggy. Hello po, Tito Ramon. Ani Miggy. Oh, Miggy. Kamusta ka na, iho? Nasa Davao ba kayo ngayon? Masiglang tugon ng matandang boses. Nasa QC po ako. Kasama ko po dito si Papa. May problema po kami sa department store ng mall nyo. Dito po sa RA Mall. Napago ang tono ni Mr. Alvarez. Anong nangyari? Ayos lang ba ang kaibigan ko? Ikinuwento ni Miggy ang lahat. Mula sa paglalakad ni Mang Ador sa toy section, sa pagtatanong patungkol sa robot gamit ang Bisaya accent, hanggang sa pangungutya ng dalawang sales lady. Hindi na po siya nakipag-argumento, Tito, pero nasaktan po ang papa ko. Ako na lamang po ang hindi makatiis. Ani Miggy. Abay, hindi ko pa lalampasin yan, iho. Maring sagot ni Mr. Alvarez. Kaibigan ko ang tatay mo. Kahit pa sabihing ibang tao ang ginano nila, hindi dapat ginagawa ang ganon kanino man. Magpunta kayo sa opisina ko ngayon din, at ako na ang bahala. Pagkababa ng tawag, ay tumayo si Miggy. Papa, halika na po. Sasamahan na po kita. Hindi lang po tayo bastang bibili ng laruan. Paninindigan natin ang respeto mo bilang tao. Tahimik lamang si Mang Ador habang naglalakad silang dalawa patungo sa admin office ng mall. Kahit may pag-aalinlangan sa kanyang puso, dama niya ang matibay na paninindigan ng kanyang anak. Hindi ito para sa kayabangan, kung hindi para sa prinsipyo. At sa wakas, sa unang pagkakataon mula nang siya'y pinagtawanan, naglakad siyang diretso ang likod. Hindi dahil sa yabang, kung hindi dahil sa alam niyang hindi na siya nag-iisa. Sa loob ng admin office, mainit silang tinanggap ni Mr. Alvarez. Agad nitong niyakap si Mang Ador. Mahal kong kaibigan, bakit hindi mo kaagad sinabi? Hindi ka karapat dapat na tratuhin ng ganon. Ngunit sa ngiti ni Mang Ador, makikita mong hindi siya naghahanap ng simpatya. Ang gusto lang niya ay respeto. Sa loob ng opisina ni Mr. Ramon Alvarez, bumalik ang kumpiyansa ni Mang Ador. Nakaupo siya sa tapat ng matagal ng kaibigan habang si Miggy naman ay katabi niya. Mataas ang noo at matatag ang loob. Hindi ako makapaniwala, wika ni Mr. Alvarez habang napapailing. Sa tagal nating magkaibigan, Ador, ngayon lang may nangahas na ipahiya ka sa ganitong paraan at sa sarili ko pang establishmento. Ramon, mahina ngunit malinaw na sabi ni Mang Ador. Hindi naman importante yon. Siguro wala lang silang pakialam sa mga kagaya ko. Sadyang nababahala lang ako. Dahil ako nakilala ka pa, ginanito nila. Papaano pa kaya ang ibang walang laban? Tumango si Mr. Alvarez. Dama ang bigat ng mga salita. Tumayo ito at tumawag sa kanyang sekretary. Ipatawag mo kaagad ang branch manager ng store. At pati na rin ang sales lady sa toy section. Dito mismo sa opisina ko. Hindi pa man lumilipas ang kalahating oras, ay naroon na ang branch manager na si Miss Perlita. Kasunod ang dalawang sales lady, sina Clara at Janine. Halatang hindi nila alam kung anong klaseng meeting ang sasalihan nila. Pagpasok pa lamang, agad na napako ang tingin ni Clara kay Mang Ador. Napakulot ang noo niya. Halatang may kaba. Parang pamilyar si sir. Bulong niya kay Janine. Makupo kayong lahat. Malamig ang boses ni Mr. Alvarez. Alam niyo ba kung bakit kayo narito? Nagkatinginan sina Clara at Janine bago sumagot si Miss Perlita. Sir. Akala po namin ay general briefing lang po. Hindi ito isang briefing. Ito ay pagharap sa isang reklamo ng pang-aalipusta, panlalait at kawalang galang sa isang customer. Isang customer na kaibigan ko pa. Isa ring respetadong negosyante mula sa Davao.
na pumunta rito para lamang magregalo sa apo. Pero anong ginawa ninyo? Nanlaki ang mga mata ni na Clara at Janine. Unti-unting lumabo ang mga mata ni Clara habang nakatitig kay Mang Ador. Sir? Siya po yung... Oo, ako nga yun. Matatag na sabi ni Mang Ador. Ako yung pinagtawanan nyo kanina. Ako yung sinabihan nyong baka wala akong pambili. Ako yung tinawag nyong probinsyano na para bang iniinsulto mo ang pagiging Bisaya ko. Walang nakapagsalita. Si Janine ay bahagyang napayuko. Si Clara naman ay putlang-putla. Gusto niyo ng trabaho, pero hindi niyo alam ang halaga ng pagtrato sa tao. Akala niyo ay dahil sa hindi tuwid ang kanyang pagtatagalog, ay hindi na siya karapat-dapat tanungin ng maayos? Paano pa ang mga mas mahihirap? Paano pa ang mga mas hindi biyasa? Galit na tanong ni Mr. Alvarez. Sir, sorry po talaga. Hindi na po namin uulitin. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Clara, pero pinutol siya ni Miggy. Alam mo ba kung ilang taong pinaghirapan ng tatay ko ang lahat ng meron kami? Hindi niya inutang ang respeto ng tao. Pinaghirapan niya yun. Pero sa inyo, isang salita lang, ay wala na siyang dangal. Tahimik ang buong opisina. Wala ni isang makatingin kay Mang Ador. At kung ako ang tatanungin, dagdag pa ni Miggy, dapat hindi na kayo pamarisan pa ng iba. Tahimik pa rin ang buong opisina matapos ang matinding salita ni Miggy. Kita sa mukha ni na Clara at Janine ang labis na pagkabigla at sobrang pagkatakot. Hindi lang dahil sa posibilidad ng pagkakatanggal nila sa trabaho, kung hindi dahil sa pagkakalantad ng kanilang masamang asal sa harapan mismo ng may-ari ng mall. Sir, patawad po talaga. Nanginginig ang boses ni Janine. Nadala lang po kami sa biro. Wala po kaming masamang intensyon. Walang intensyon? Singit ni Mr. Alvarez habang napapailing. Wala kayong masamang intensyon. Pero tinawanan nyo ang accent ng aking kaibigan. Tinignan nyo siyang parang pulubi, kahit hindi nyo pa man tinatanong kung ano siya o sino siya. Ang respeto ba, ay dapat pa talagang ipaalam mo na bago ibigay? Hindi na kumibo pa si Clara. Tahimik siyang lumuluha. Kanina lang, siya pa ang mataray na tumingin kay Mang Ador. Ngunit ngayon, hindi niya na magawa pang tumingin man lamang sa mga mata nito. Miss Perlita, tawag ni Mr. Alvarez sa branch manager. May kopya ka ba ng company policy niyo pagdating sa customer conduct? Opo, sir. Sagot ni Perlita, sabay abot ng folder. Binuksan ni Mr. Alvarez ang dokumento at binasa ng malakas. Any form of disrespect, discrimination, or verbal abuse against customers, regardless of race, language, attire, or background, constitutes gross misconduct and is subject to immediate termination. Bumaling siya kay Clara at Janine. Kita nyo yan? Nasa kontrata nyo yan. At ngayon kayo mismo ang lumabag. Pero sir, pakiusap, bigyan nyo pa po kami ng isa pa pong pagkakataon. Pagsusumamo ni Clara. Ako po ang breadwinner sa amin. May mga kapatid po akong nag-aaral. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po. Yan ang problema eh. Maring tugon ni Miggy. Ang respeto, hindi dapat inaasa sa sinasadya o hindi. Dapat ay automatic yan. Hindi nyo lang siya nilait. Pinahiya nyo siya sa harap ng maraming tao. Tumango si Mr. Alvarez. Simula ngayon, epektibo na kaagad ang inyong termination. Wala na kayong babalikan pa. At yung pangalan nyo ay ididalas na sa listahan. Listahan ng mga tatanggapin sa kahit alin sa aking kumpanya. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa prinsipyo. Parehong napahagulgol sina Clara at Janine. Hindi na sila nakapagsalita pa. Wala silang ibang masisisi kung hindi ang kanilang mga sarili lamang. Pasensya na po talaga kayo, sir. Sir Ador. Nanginginig ang boses ni Clara, pero hindi makatingin. Hindi ko po alam na ganoon po pala kayo. Napatingin si Mang Ador. Sa totoo lang, ayaw ko ngang makilala niyo ako
para lamang sa igalang ako. Kung wala akong koneksyon, tatanggapin ko pa rin ba ang parehong pagtrato? Hindi dapat ganon, Iha. Tumayo si Mang Ador at tumingin sa kanila. Hindi ako galit sa inyo, pero gusto kong matuto kayo. Magaganda pa naman kayo, pero ang mga ugali nyo ang sumira sa inyo. Habang palapit sila sa pinto, huminto si Miggy at binitawan ang huling salita. Mas mabigat ang ugali kesa sa ganda ng mukha. Huwag niyong kakalimutan yan. Lumipas ang ilang araw mula nang tuluyang tanggalin sa trabaho sina Clara at Janine. Kumalat ang balita sa buong mall. Hindi lamang dahil sa natanggal ang dalawang kilalang sales lady, kundi dahil sa dahilan kung bakit sila nasibak. Ang isang simpleng probinsyanong customer pala ay kaibigan mismo ng may-ari ng mall. At higit pa roon, isang ginagalang na negosyante sa Davao. Ang mas nakakagulat, hindi ito patungkol sa kayamanan o koneksyon, kung hindi sa pag-uugali. Maraming empleyado ang nagulat sa buong pangyayari. Marami ang napaisip. May ilan pang tinamaan, hindi dahil sila ang sangkot, kung hindi dahil may mga pagkakataong nagiging mapanghusga rin sila sa kanilang mga customer na mukhang simple o hindi bihasa sa Tagalog. Dahil doon, ay naglabas ng internal memo si Mr. Alvarez sa buong kumpanya. Ang ating panlabas na itsura ay maaaring palitan ng make-up o bagong damit. Pero ang ugali, ito ang tunay na salamin ng pagkatao. Simula ngayon, lahat ng empleyado ay sasailalim sa mas malalim na orientation patungkol sa respeto, empathy at dignidad ng bawat tao, mayaman man o hindi. Hindi lamang basta training ang isinagawa. Pinangunahan ito mismo ni Miggy at sinimulan nila ang tanong. Kailan naging okay ang pagtawanan ng tao? Dahil sa kanyang pananalita o itsura. Habang abala ang mall sa pagbuo ng mas makataong workplace, tahimik namang bumalik si Clara sa kanilang tahanan. Sa isang maliit na bahay sa Caloocan, inabutan siyang umiiyak ng kanyang ina. Ano bang nangyari, anak? Tanong ng ina habang inaalo siya. Nawalan po ako ng trabaho, Nay. Umiiyak si Clara. Pinahiya ko raw ang isang customer, pero hindi ko naman alam na ganoon pala siya kaimportante. Clara, Malungkot ang tinig ng ina. hindi mo kailangang malaman kung sino ang tao para igalang siya. Dapat kahit sinong tao, babae man o lalaki, bata matanda, Bisaya man o Tagalog, ay dapat pantay-pantay ang pagtrato mo. Hindi kaagad sumagot si Clara, pero sa kanyang puso, dama niyang ang kanyang ginawa ay hindi lamang nagpatanggal sa kanya sa trabaho, kung hindi nagpababa sa kanyang pagkatao. Samantala, si Jenny naman ay lumipat ng trabaho bilang helper sa isang maliit na grocery. Malayo sa dating posisyon, pero mas tahimik. Tuwing may Bisaya o hindi fluent na customer, siya mismo ang unang lumalapit at magalang na nagtatanong. Tinandaan niya ang sinabi ni Mang Ador. Ang respeto ay hindi lamang binabase sa forma. Ito ay nakabase rin sa ating mga puso. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Mang Ador ay nakauwi na sa Davao. Wala sa kanyang kilos ang kayabangan. Hindi niya binanggit sa mga kasamahan sa negosyo ang nangyari. Pero sa bawat larong nilalaro nila ng kanyang apo, sa bawat ngiting nakikita niya kay Gio, dama niya ang isang uri ng panalo na hindi kayang sukati ng pera. Ang dignidad na hindi kailanman nabura ng panlalait. Sa mga sumunod na linggo, naging sentro ng atensyon sa loob ng kumpanya ni Mr. Alvarez ang pagtatanggal kina Clara at Janine. Hindi ito naging chismis lamang, kung hindi aral na buhay para sa lahat ng empleyado. Marami ang nagsimulang magnilay, lalo na ang mga baguhan. Si Jasmine, isang bagong hire na cashier sa department, ay tahimik lamang noon. Ngunit matapos ang insidenteng iyon, mas naging maingat siya sa kanyang pakikitungo sa bawat customer. Mapamatanda, madungis, o hindi marunong magtagalog. Sa loob-loob niya, hindi kailangang maulit pa ang mga bagay na iyon. Hindi na kailangang maulit pa ang parehong pagkakamali. Samantala,
Ang training program na inilunsad ni Miggy ay naging matagumpay. Tinawag nila itong serbisyong may dignidad, isang orientation para sa lahat ng empleyado. Hindi lamang para magturo ng kung papaanong makikipagtransaksyon, kung hindi kung papaanong makitungo bilang tao. Isang araw, habang nagsasagawa ng session sa conference room, tumayo si Miggy sa harapan ng mga bagong empleyado. Sa kanyang likod, ipinapakita sa screen ang larawan ni Mang Ador. Suot ang simpleng polo, may hawak na robot at nakangiting kasama ang kanyang apo. Alam niyo po ba kung sino ang lalaking ito? Tanong ni Miggy. Tahimik ang silid at walang sumagot. Isa siyang ordinaryong mamimili. Hindi marunong magtagalog ng diretsyo. May Bisayang accent at simpleng manamit. Pero siya rin ang lalaking ginawang biro, pinagkatuwaan at ipinahiya. Ang hindi nila alam, siya ay isang negosyante at kaibigan ng may-ari ng mall at higit sa lahat, isang maputing tao. Napapuntong hininga si Miggy. Kaya tinuturo natin ito sa inyo ngayon, hindi para matakot kayo sa mga koneksyon ng customer, kung hindi para malaman nyo na lahat ng tao ay may dignidad, konektado man o hindi. Nagpalakpakan ng mga empleyado. Hindi ito isang typical na training. Ito ay nagsilbing pagbubukas ng kaisipan. Samantala, sa Davao, si Mang Ador ay abala pa rin sa kanyang maliit na trucking business. Sa tuwing makakabalita siya mula kay Miggy, napapangiti siya. Hindi niya kailanman inaasahan na ang isang insidenteng masakit ay magiging daan para sa mas malaking pagbabagong panlipunan. Minsan, tinanong siya ng kaibigang si Ka Luis. Ador, kung may pagkakataon bang balikan yung mga nambasto sa'yo, ano ang sasabihin mo? Napaisip si Mang Ador. Siguro, sasabihin ko lang sa kanila na salamat. Ano? Salamat? Salamat sa panlalait? Gulat na tanong ni Mang Luis. Oo, kasi kung hindi nila ako nilait, hindi ko rin may papakita sa kanila kung gaano kahalaga ang pagkatao kaysa sa salita. Hindi ko rin may ipapasa sa anak ko ang aral ng paninindigan. Napatahimik si Mang Luis. Wala na siyang masabi. Sapagkat sa likod ng pagiging simpleng tao ni Mang Ador ay isang karunungang bihirang matagpuan sa mga may mataas na pinag-aralan. Isang taon ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa department store. Marami na ang nagbago. Sa bawat sulok ng mall, ramdam ang pagbabagong kultura. Mas magalang ang mga staff, mas maalaga sa bawat customer, at mas bukas ang isipan ng bawat isa. Hindi na mahalaga kung ang mamimili ay naka-jacket na kupas o naka-designer bag. Para sa kanila, lahat ay pantay-pantay ang pagtrato. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, may isang eksenang hindi inaasahan. Isang hapon, habang kumakain ng hapunan si Mr. Alvarez sa isang restaurant, napansin niya si Clara sa labas ng salamin. Hindi siya naka-uniforme. May hawak itong sobre at may kasamang batang babae. Marahil ay kapatid o anak nito. Lumapit si Clara, bagyang nag-aalinlangan at pumasok sa restaurant. Hindi siya kaagad pinansin ni Mr. Alvarez, ngunit hindi dahil sa galit. Gusto lang niyang malaman kung totoo ang pagbabago ng loob ng babae. Sir, magandang gabi po. Mahinang bati ni Clara. Oh, Clara, tugon ni Mr. Alvarez, walang ekspresyon sa mukha. Alam ko pong wala na po akong karapatang humarap sa inyo, pero matagal ko na pong gustong sabihin ito. Huminga siya ng malalim. Salamat po. Napakunot ang noo ni Mr. Alvarez. Salamat? Opo. Dahil sa pangyayaring yon, natutunan ko pong tignan ng tao hindi sa anyo, kundi sa puso po. Hindi ko po makakalimutan ang sinabi ni Mang Ador. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa sarili ko. Maganda ako, oo. Pero ang ugali ko, siya palang tunay na pangit. Tahimik lamang si Mr. Alvarez. Ito po ang resume ko. Sabay abot niya ng sobre. Hindi po ako umaasa na tatanggapin niyo po ako. Pero kung sakaling may ibang kakilala po kayo na maaaring tumanggap ng isang taong nagsisisi at gustong magbago, sana po ipasa niyo po ito. Tumango si Mr. Alvarez.
Alam mo, Clara, hindi ko ito tinanggap para bigyan ka kaagad ng trabaho. Tinanggap ko ito kasi nakita kong hindi ka na tulad ng dati. Napaluha si Clara. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi dahil sa naawa ko sa'yo, kung hindi dahil sa gusto kong patunayan mong hindi sayang ang leksyong tinanggap mo. Maraming salamat po. Salamat po talaga. Nanginginig ang boses niya habang yumuyuko. Samantala sa Davao, abala si Mang Ador sa pagtuturo sa kanyang apo kung papaanong palitan ang gulong ng laruan nilang robot. Lolo, Tanong ni Gio. bakit ikaw po ang nagpunta noon sa mall para bumili ng laruan ko? Hindi ka po ba napagod? Ngumiti si Mang Ador. Hindi naman ako napagod, apo. Basta't para sa'yo, ay gagawin ko. Mahal na mahal kita, apo. Niyakap si Mang Ador ng kanyang apo at pagkatapos ay nagpasalamat. Maya-maya ay umakap na rin siya sa kanyang apo. Ipinangako niya sa kanyang sarili na habang siya'y nabubuhay, tuturuan niya ng mabuti at magandang asal ang kanyang apo na si Gio. Para naman kapag dumating ang araw, ay hindi ito maging katulad ng ibang mga matapobreng tao. Sa mundong puno ng panghusga, may mga pagkakataong ang simple at tahimik ay pinagtatawanan. Ngunit minsan, sa isang maling hakbang ng mapagmataas, lumilitaw ang tunay na ginto ng pagkatao. At sa huli, mananatili ang katotohanan ito. Mas maganda ang may mabuting ugali kaysa sa ganda ng mukha.